Psst, psst. Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now. Pre, kumusta? Itago mo na lang ako sa pangalang Joanne. Nangyari ang karanasan kong ito. Ilang taon na rin ang nakakaraan. Senior trainer ako nito sa isang BPO company sa Pasig. Huwag na lang nating pangalanan. A couple of years back, nag-expand ang company natin. Alam mo yan, nagbukas ng 2 site sa Visayas, Bacolod and Iloilo kung di ako nagkakamali. Junior trainer pa lang ako noon. Nag-expand ang isang account sa Pasig at ipabase ito sa Bacolod. Mas matipid kasi compared sa Manila rate. And since hawak ko ang account na ito, isa ako sa mga napiling ipadala sa Bacolod upang mag-train ng mga bagong ahente. Wala pa naman akong pamilya and walang boyfriend noong panahong ito. Kaya, Gora ang lola mo. Naging maayos ang pag-train namin ng mga bagong ahente sa Bacolod hanggang sa pag-launch ng campaign. At dahil magaling akong trainer, nakuha ng Bacolod site ang campaign. Tinalo namin ang ibang mas malaki at mas kilalang BPO companies noong panahong ito. Imbis na 3 buwan lang ako sa Bacolod, I opted to stay for an indefinite amount of time. Sa ika-6 na buwan ko na pananatili sa Bacolod, naimbitahan ako ng isang TL or team leader na sumama sa hike nila sa isang bundok. Bumuo daw sila ng mountaineering group. Binubuo ito ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang campaign at department. Pumayag naman ako kasi may kasama akong isa pang trainer. Tsaka gusto ko rin naman makakita at makapunta sa isang bundok. Weekend gagawin ang hike. Saturday morning to Sunday lunch ang napagkasunduan. Pagdating ng Sabado, nakagayak na kami at umalis na patungo sa bundok na aakyatin. Umabot din kami ng halos 3 oras sa biyahe. Pagdating namin, nag-almusal muna kami at nagpahinga bago akyatin ang di naman kataasang bundok. Inabot kami ng 1 oras at kalahati sa pag-akyat. Karamihan kasi sa amin, first time umakyat ng bundok. Pero sabi ng aming guide, 30 minutes lang daw kayang akyatin ng isang veteranong mountaineer ang bundok na ito. Bagamat mababa lamang ang bundok, napakaganda pa rin ang tanawin sa taas nito. Malamig ang simoy ng hangin at may mga parte pa rin namang mapupuno. Nag-set up na kami ng aming mga tent sa camping grounds upang maisaayos na ang aming mga dalang gamit at makapagpahinga na rin. Natapos kami ng aming late lunch ng mga 2:00 at dahil busog at malamig ang simoy ng hangin, karamihan sa amin ay nahiga muna sa kanya-kanya naming mga tents at siyempre nagsiesta. Mga 3:30, ginising na kami ng iba naming mga kasamahan upang makakuha daw ng mga Instagrammable selfies and groupies. Maganda daw ang sunset view sa taas ng bundok na kinalalagyan namin. And since maaga pa naman, napagkasunduan ng mga kasama ko na mag-explore at magkita-kita na lamang ng mga 5:00 para sa group picture. 4 kaming magkakasama sa isang grupo. Isang co-trainer ko na si Sheila at 2 team leader na sila Mitch at Myla.
Pare-pareho kami mga babae. In less than 10 minutes, nakarating na kaming apat sa isang part ng bundok na medyo mapuno. Di rin naman ito kalayuan sa aming camping ground. Hindi naman makapal ang kakahuyan pag tinignan mo ito sa labas. Pero nung pumasok kami sa loob, aba, nagulat kami sa lilim na dala ng canopy ng mga puno. Since DENR protected ang lugar, talagang makikita mo na ang mga puno ay may makakapal na katawan at nagtatayugan ang mga sanga nito. Since excited nga kami, nagpicture-picture na kami. Maganda talaga ang nakuha namin mga pictures. Latest iPhone that time, ang gamit ng isang TL na kasama ko. Kaya yun ang ginamit namin. Nakaramdam na lang ako ng tawag ng kalikasan after taking some pictures. Kaya nagpaalam muna ako sa mga kasama ko na babalik muna ako sa camping ground upang umihi. Inasar pa nga nila ako. Doon na lang daw ako sa gubat umihi since nasa kalikasan naman daw kami. Pero dahil laki ako sa Manila, di ako sanay na umupo at umihi lang kung saan-saan. Di ako pumayag sa mga suggestion nila. Sabi ko na babalik na lang ako sa kanila after ko magwiwi since malapit lang din naman ang CR na nasa camping ground. Pumayag naman ang tatlo at bumalik na ako sa camping ground. Inabot ako ng 30 minutes sa campsite kasi nahatak ako ng ibang kasamahan namin upang magmerienda. Habang nagme-merienda, lumapit ang isang OM or Operations Manager at tinanong ako kung nasaan daw sila TL Mitch, TL Myla at Sheila. Sabi ko na nasa may kakahuyan at itinuro ko ang lugar sa kanila. Susunduin na daw nila ang tatlo. Malapit na kasi mag-sunset para makapagpa-picture na. Sinama ni OM ang dalawang lalaki, isang ahente at isang QA kung hindi ako nagkakamali. So tinuloy ko na lang pagkain ko habang papaalis ang tatlo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik sila OM at ang kanyang mga alipores. Pero hindi nila kasama sila Sheila. Asa na sila OM? Tanong ko. Di namin sila nakita eh. Sigurado ka ba na dun mo sila iniwan? Sabay turo kung saan sila nanggaling. Sabi ko naman ay oo. Sa bandang bukana ko lang sila iniwan. Wala naman akong nararamdaman na tensyon noon sa mga kasamahan ko. Sabi na lang ni OM na magdaragdag na lang daw sila ng ilan pang kasamahan para tumulong sa paghahanap. Marami namang nag-volunteer para tumulong sa paghahanap. Kasama na nga ako. Pero mas pinili ni OM na isama ang mga kalalakihan. Kasi halos lahat ng mga lalaki namin kasama ay may karanasan na sa pag-akyat ng mundo. Gumora na sila para maghanap. Matapos ang 30 minuto, bumalik ang grupo. Subalit hindi pa rin nila kasama sila Sheila. Medyo nagkaroon na ng tensyon dahil malapit nang magdilim. Inutusan ni OM ang ilang kasamahan naming babae na pumunta sa mga otoridad sa lugar na yon sa may paanan ng bundok. Habang papunta sa otoridad ang iba naming mga kasamahan, bumuo ng 3 grupo si OM para maging search party. Oo nga pala, walang signal sa bundok na to. Kaya di kami makapag-text o makatawag sa mga nawawala naming mga kasamahan. Binigyan ng bawat grupo ng mga lugar kung saan kami maghahanap at napagkasunduan na magkikita sa bukana ng kakahuyan makalipas ang 30 minuto. 3 lang kami sa grupo
Ako, isang lalaki, at isang beshi. Tinungo na namin ang lugar kung saan kami maghahanap. Kaso, ilang minuto pa lamang, natapilok na si Guy sa isang malaking ugat ng puno. Mukhang na-spray ng ankle niya. So no choice, bumalik kami sa campsite. Akay-akay ang injured naming kasamahan. Noong nakasettle na si Boylet sa campsite, iniwan na namin siya doon para makatulong sa paghahanap. Hihintay na lang daw niya ang tulong na manggagaling sa baba ng bundok. Down to 2 na kami sa search party group namin. Bumalik na kami sa designated search area namin. At habang naglalakad, may narinig kaming maliit at matinis na tinig na parang tumatawa at bumubungis-ngis. Natakot kami ni bakla, syempre. Napakapit pa nga siya sa akin at bumulong. Balik na tayo, besh. Nasusyokot na, Kesh. Kaya nag-about face na kami para bumalik. Ang hindi namin maintindihan habang tinatahak namin ang daan pabalik. Parang palakas naman ng palakas ang tinig ng tumatawa. Tuloy pa rin kami sa tinatahak naming daan pabalik. May trail naman kasi. Pero gaya kanina, parang lalo pang lumakas ang tawang napapakinggan namin. At kahit kinakabahan, huminto kami ng beshi ko upang makinig. Bukod kasi sa tawa, parang may iba pang boses kaming naririnig na nagsasalita at nag-uusap. Parang sila Sheila yun ah. Narinig ko pa nga na inutusan ni Sheila ang dalawang TL na magbaliktad ng damit. Kasi mukhang nililigaw na daw sila ng engkanto o kung anumang nilalang. Bukod sa mga boses ng mga kasamahan namin, naroroon pa rin naman ang pagtawa at pagbungis-ngis na tila halos ilang di pa lamang ang layo nito sa amin. Mukhang nagbabaliktad na ng mga damit ang mga nawawala naming kasamahan, ayon sa mga narinig naming pagbubukas ng mga zipper. Nang walang ano-ano, bigla na lamang napasinghap ang beshi kong kasama. Pero singhap na di natatakot ha. Sabay turo sa isang tuod ng puno, di kalayuan sa amin. Besh! Ang laki! Tumungo ang aking paningin sa tinuturo niya. At di ko alam kung anong klaseng nilalang ang nakita ko. Sa ibabaw ng putol na tuod ng puno, ay may tila maliit na batang lalaking payat na maitim. Siguro mga 2 feet ang height nito. At may katulisan ang malalaki nitong mga tenga. Nakatalikod ang nilalang sa amin, na tila may sinisilip sa di kalayuan. Ang kanang kamay nito ay nakatikom, na tila ba may hawak na kung ano. Ang kaliwa naman ay nakahawi sa mga dahon kung saan siya nakatingin. At sa pagitan ng mga payat at maitim na hita nito ay may nakalawit na tila maliit na braso na abot hanggang tuhod nito. Totoo nga ang sinabi ng beshi ko. Malaki nga for his size. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko. Pero uminit talaga ang ulo ko sa nakita kong ginagawa ng nilalang na ito.
Tila binubusuhan niya ang mga babaeng kasamahan namin habang nagbabaliktad sila ng mga damit. Halata ring natutuwa ito dahil naging iba ang tunog ng kanyang pagtawa. Patakbo akong lumapit sa nilalang. Tiyempo naman na busy ito sa ginagawang pamboboso sa aming mga kasamahan. In one swipe, nahagip ko ang isa sa malalaking tenga nito at hinila ko itong paitaas. Mukhang nagulat ang nilalang sa nangyari sa kanya. Natigilan ang kanyang pagtawa at napalitan ng sigaw at paghuhumiyaw sa sakit na bigla niyang naramdaman. Bukod sa malaking ano nito, nagulat din ako sa laki ng bunganga niya. Kung narinig niyo na yung phrase na ngiting abot tenga, ito talaga literal. Galit na galit ang nilalang. Sumisigaw ito ng mga katagang hindi ko maintindihan. Maswerte naman na naiintindihan ng kasama ko ang sinasabi nito. Pakawalan ko daw siya. Kung ayaw daw namin na may mangyaring masama sa amin, adi pa ba namin kasamahan? Napagtanto ko na baka ito ang nilalang na dahilan ng pagkawala ng aming tatlong kasamahan. Lalong uminit ang ulo ko sa nilalang na ito. Lalo ko pang pinisil ang tengang hawak ko at sinabihan na pakawalan na kami at ang aming mga kasamahan, kung hindi, ihahampas ko siya sa pinakamalapit na puno. Mukhang hindi natakot ang nilalang sa pagbabantang sinambit ko dahil lalo lamang nanlisik ang madidilaw nitong mga mata at sinubukan pa nga akong kalmutin sa braso na may hawak sa tenga niya. Kung kaya't inutusan ko si Beshi na hawakan ang mga braso nito upang hindi ako makalmot. Tumalima naman siya at hinawakan ng magkabila nitong mga kamay at nilagay sa likuran ng nilalang. Tipong naka-handcuff sa likod ang peg. Hinawakan ko gamit ang aking kaliwang kamay ang mga tenga na nilalang at gamit ang kanang kong kamay ay sinampal ko ito ng makailang ulit. Pare, may kakapalan ang mukha nito at nasugatan pa nga ang kamay ko dahil sumabit sa isa sa mga matatalim nitong mga ngipin. Mukhang hindi epektibo ang pananakit at pananakot dito. Sumabat na rin si Beshi na pag di kami pinalaya ay pipigain niya ang malaking ano nito. Halos matawa ako sa sinabi niya at munti ko na ring mabitawan ang nilalang. Nang walang ano-ano, hindi ko alam kung totoo bang may narinig ako na bumulong sa tenga ko. Pero ang sabi ng boses ay kilitiin ko daw ang nilalang. Nababaliw na nga yata ako sa panahon ito. Pero sinunod ko ang boses na bumulong sa akin. Gamit ang aking kanang kamay, hinawakan ko ang isa sa mga mabuhok at maitim na paa nito. Iba ang naging reaksyon ng nilalang sa ginawa ko. Pilit nitong hinihila ang kanyang paa upang makaalpas sa pagkakahawak ko. Naging iba rin ang ekspresyon nito sa muka na para bang natatakot. Ito na siguro ang naging hudyat para ituloy ang plano ko. Sinabihan ko si Beshi na isang kamay na lang ang gamitin niya para sa kamay at gamitin ang isang kamay pa upang hawakan ang nagpupumiglas na paa ng nilalang.
na masecure na namin ang nilalang na ito, nagsimula na ako. Gamit ang aking kanang hintuturo, sinimulan kong padaanin ito sa gilid ng kanyang paa. Bigla ba namang umigkas ang nilalang? Ngunit di ito dahil sa galit, kundi sa pagtawa. Itinuloy ko ang pangingiliti sa paa ng nilalang. At sa maniwala man kayo o sa hindi, sa sobrang katatawa niya, ay sumaklob ang itaas na parte ng kanyang labi pa itaas sa kanyang ulo. Sa gulat namin, ay nabitawan namin ang nilalang. Mabuti na lamang at tumatawa pa rin ito pagbagsak niya sa lupa. Dali-dali ko uling hinawakan ang kanyang kanang paa at tinuloy ko ang paningiliti sa kanya. Habang nangyayari ito, bigla na lamang naming nakita ang tatlo naming nawawalang kasamahan mula sa madahong parte kung saan pinapanood sila kanina ng nilalang. Napansin na rin namin na parang nag-iba ang kapaligiran kung nasaan kami. Biglang lumabas ang trail na dapat ay sinusundan namin, palabas ng kakahuyan, pabalik ng campsite. Dahil sa mga pangyayari, nabitawan ko ang paa ng nilalang. At natigilan din siyempre ang pangingiliti ko dito. Hindi ko alam pero nakatayo bigla ang nilalang at kumaripas ng takbo palayo sa amin. At dahil nga nakasaklob sa mukha nito ang kanyang upper lips, ilang beses din itong nadapa at isang beses pa nga ay bumangga sa isang puno. Sa pagkawala ng nilalang, ay para bang bigla akong pinanghinaan ng katawan. Nanginig ang mga tuhod ko at bigla na lang ako napaupo. Hapong-hapo ako nito. Siguro nawala na yung epekto ng adrenaline sa katawan ko. Tinulungan akong tumayo ng mga kasamahan ko. Pero bago ko pa inabot ang kamay ko para makatayo, ay may napansin akong isang bagay na parang batong bilog na mapula. Hindi ko masabi kung umiilaw siya o hindi. Parang nagpa-pulsate o may pulso. Basta ganun. Kinuha ko ang bato at binulsa bago tuluyang tumayo. Sinundan namin ang trail palabas ng kakahuyan. Nagulat pa nga kami paglabas namin dahil ang dami na palang tao sa labas ng kakahuyan na ito at ang dilim na rin. Bukod sa mga kasamahan namin na umakyat sa bundok, may mga tao rin kaming hindi kakilala. Taga-barangay daw pala ang mga ito. Yung inakala naming 30 minutes na pagstay sa kakahuyan ay mahigit 6 na oras na pala. Kasi almost 1 AM na nung lumabas kami. Kinabukasan, dumaan muna kami sa barangay bago kami tuluyang bumalik sa mga inuuwian namin. Alam ko, mahirap paniwalaan ang kwento ko. Pero sa edad kong ito, wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Bago ako bumalik ng Manila from Bacolod, nalaman ko sa isa sa mga naging kasamahan namin na maaaring tambaluslos daw ang tawag sa nilalang na naengkwentro namin. Siya nga pala pre, nasa akin pa rin ang bato. Minsan pag nagkita tayo, papakita ko to sa'yo.